Parang ulam, bibigyan kita. Sarap. Sarap ng feeling. Ano ito? Hello mga kapapa, kumusta kayo? Welcome back ulit sa akin channel. So ngayong araw ay luluto ulit tayo ng ulam para sa tanghalian. Kung wala pa kayong mga niluluto sa inyong mga asawa, sa inyong anak, sa inyong pamilya, so abay magluto na kayo at anong oras na. Okay? So bago tayo magpatuloy, so make sure nakapag-subscribe ka na sa aking channel. Libreng-libre lang po ang pagsusubscribe at wala po itong bayad. At syempre huwag niyo kalimutan na i-like, i-share at mag-comment kayo sa aking mga videos na ginagawa. Okay? So ngayon, simulan natin pagluluto. So ang lulutuin natin ngayong ulam ay tinola. Kakaibang tinola to ha. Hindi to yung common na tinola na niluluto natin. So kailangan natin dito ng luya, sibuyas, bawang, at bumili ako dito ng 2/4 leg. At syempre, lalagyan ko siya ng atay. So first time ko magluto ng tinola, nalalagyan ko ng atay. At meron tayo ditong patatas. Patatas ba to? Sayote. Meron tayo ditong sayote. At syempre, yung masustansyang dahon na malunggay. Alam nyo ba yung tanglad ay nagpapasarap lalo sa tinola, diba? So, kung nagluluto kayo ng tinola na hindi kayo naglalagay ng tanglad, susubukan nyo maglagay ng tanglad, talagang mas masarap pag may tanglad. Try nyo. Yan, so naglagay na tayo dito ng pan, baksan na natin yung apoy, at magigisa na tayo, 1,000. At na tayo ng mantika. Yan. Kaunti lang muna. Ayan. So, yung tinola natin, hindi to yung common na tinola na niluluto na ang sangkap lang ay luya, bawang, sibuyas, tapos yung seasoning, ganun lang. Pero itong tinola natin, lalagyan natin siya ng tanglad. Promise, mas masarap yung tinola pag may tanglad. Kaya pag magluluto ako ng tinola, naghahanap muna ako ng tanglad. Pag walang tanglad, hindi ako nagtitinola. Kasi mas masarap talaga siya, guys. Promise. Try nyo. Siguro naman, kung na-try nyo na yung tinola na may tanglad, so anong lasa? Di ba mas masarap? Kumpara doon sa mga ordinaryong tinola na walang tanglad. Okay? Saing na rin ako dito para sabay-sabay. Meron naman ako ditong bisitang magkakapatid na sobrang kukulit. Dito daw makikikain. Ayan. So una, ilalagay ko na tong yung mga excess na taba ng manok, halimbawa ito, skin, para magmantika pa siya. Tapos yung balat, di ba? Yung nasa dulo, yung kulay white, ito. Ayan, lagay na natin yan. Para mas lumabas yung flavor niya. Susutay lang natin siya dyan. Tapos lagyan natin ng kaunting asin. Ayan. Pag medyo na siya, tostado na, saka natin ilagay yung luya. So yung nagastos ko dito sa ulam ko ngayon ay 200 lang. Mura, di ba? Kasi yung tanglad, libre na yun. binigay na lang sa akin doon sa binibilhan ko. Kasi na siya. Medyo dry na. Ayan, haluin lang natin siya. Sa mahal ng bilihin ngayon, ang hirap na mag-isip ko anong lulutuin. Diba? Lalo na kung may mga pamilya kayo, may mga anak, ilan yung anak nyo. Diba? Yung parang 500 kulang na kulang. Yung 1,000 kulang na kulang buong araw sa ulam.
Kung hindi naman kayo mapili sa ulam, may mga mumurahin lang naman nun. Ano ba yung dilata? Gagawin nyo lang, gigisa. Sarap yun. Kagabi ng ulam ko is dilis, tapos itlog. Tapos nagsanag ko, ang sarap. Panalo na yun. Lalabas na yung mantika, oh, di ba? Oh, di ba? Ilagay na natin yung luya. Yung luya natin dyan, hindi ko na siya binabalatan. Okay? So, depende sa inyo kung babalatan nyo. Basta pag naggagayat ako ng luya, is hindi ko na siya binabalatan. Pero binabrush ko siya. Para tanggal yung mga kapit na malilit na putik-putik. Binabrush ko siya pag hindi ko siya binabalatan. Pero may time na binabalatan ko pag malalaki yung luya. Pero pag maliliit kasi, ang hirap balatan. So, binabrush ko na lang siya. Okay? So, ilagay na natin yung bawang. Nahin natin yung bawang. Ang dami ng bawang. Ang dami. Pag mga healthy yung sangkap, damihan yun. Ayan, oh. Ang bango! Ang bango. Ilagay na natin yung sibuyas. Ilagay natin. Ang bango na. Sunod, lagay na natin yung atay. Ayan. Isusuti ko muna dito yung yung atay. Ayan. Tapos, tatanggalin ko din naman agad yan. Kasi hindi ko siya pwedeng i-overcook. Sabay sa pagpapalambot ng manok. Kasi yung atay titigas masyado. Pag sinabay natin sa pagpapalambot ng manok. Ayan, diba? Lagyan natin siya ng asin. Sabay natin yung tanglad. Hahanguin din naman natin agad itong atay na to. Isang kutya lang natin siya. Kutya lang natin siya. Takpan natin. Mga lang, 2 minutes. Tapos tanggalin natin yung atay. Ayan. So, hanguin na natin yung atay. Mamaya ilalagay natin ulit ko pag malapit nang lumambot yung manok na ilalagay natin. Ayan. So, ilalagay na natin yung manok. Ayan. Oh, sarap niyan, oh. Yung nagtututong-tutong. Lagyan natin ng patis. So, konti na lang pala yung patis. Cover natin. Okay. Ayan, ang bango. Nakakamoy yung tanglad. Ayan, ang sarap nito. Bango. Lagyan natin ng mainit na tubig. Kaya nagpakulo na ako ng tubig dito para mabilis. Ayan. Ipan. Ganyan ganyan. So, hayaan natin ulit kumulo siya. Takpan natin ulit. So, babalatan na natin itong
sayote. Lagi talaga ako nalilito sa patatas, sayote. Sayote kulay green, ha? Ayan. So, galay mo natin yung dagta-dagta niya. Balikan natin. Wala talaga akong pambalat. Tagal-tagal ko na hindi ako nagagamit ng pambalat. Ayan. So, kumulo na siya. Lalagyan natin siya ng Knorr seasoning. Kulo na siya. Lalagyan na natin itong Knorr. Ayan. Kita nyo naman, oh, kulong-kulo na siya. Nangangamoy tanglad na siya. Lalagay natin siya. Okay. Tapos, ilalagay lang natin yung apoy sa katamtaman lang. Mga nasa 600 lang. Para yung apoy, yung init niya, yung kulo niya, dahan-dahan na pinapalambot yung karne ng manok. Okay? Ito yung dahon ng malunggay natin. Ang nilalagay kong dahon ng malunggay, yung pinakatalbot. Mas maganda kasi, para mas fresh tingnan. Yan na. Tapos na natin balatan yung patatas, ay yung sayote. Ano ba yan? Lagi kong patatas. Kung hindi naman kayo kumakain ng kung hindi naman kayo sanay sa lasa ng tanglad, huwag kayong gumamit ng tanglad. Mamaya natin himayin yung malunggay kasi mabilis lang ang paghimay niya. Okay? So, ang ganda ng ipron na nabili ko. Diba? So, papakuloan natin ito ng 30 minutes. Kasi yung iba is 20 or 25. Pero sa akin is 30 minutes kasi mahina nga yung apoy niya. So, dapat medyo matagal para kapit na kapit yung lasa at labas na labas yung flavor ng buto ng manok. Okay? Medyo nagugutom na ako sa amoy. Ang bango. Yan o, pinan natin siya. Yan, pulang-pulo na siya. Sarap nito. Hindi ikaw. So, tanggalin na natin yung yung tanglad. Tanggalin na natin siya para hindi sa gabal mamaya pag luto nila. Yan. So, next, ilalagay na ulit natin itong atay. Ayan. Favorite yan ng ni Chachi. Ilagay na rin natin yung malunggay para maluto yung dahon niya. Ayan. Lantutay na yung malunggay natin. Oh. Ano kasi ito ang tawag dito? Yung pinakadulo. Kaya mabilis siyang maglantutay. Tingnan natin kung okay yung dahon. Yan. Pagluto na yung atay, saka natin titikman yung sabaw para alam natin kung ano yung kulang or kung may babawasan tayo sa lasa. Okay? Ubos na natin itong malunggay. Mas healthy ito sa mga bata. Kaso hindi naman nakain ito ng gulit itong mga chikiting natin dito. Bilis man.
Malanta nung dahon ng malunggay. Okay. Ayan. Cover natin ulit siya. So, lutuin na lang natin siya ng 15 minutes. Ayan. Lagay na natin tong sayote. Patatas na naman sasabihin ko eh. Paglambot ng sayote, okay na yan. Kakain na tayo. At gutom na ako. Maglalagay ako dito ng paminta. O, kanya-kanya tayo ha. O, kung kayo hindi naglalagay ng paminta, ako maglalagay ng paminta. Ayan. Akin lang to Kung hindi kayo naglalagay ng paminta, fine. Pero pag ako, gusto ko maglagay ng paminta sa ulam, go! Diba? Kanya-kanya tayong recipe. Okay, pag lumambot yung sitaw, yung sayote, kakain na tayo. Tayo magsasandok na. Sasandok na ako ng kanin. Para lumambot na siya. Para malamig na siya. Okay. Mahirap kasi kumain na mainit yung kanin, mainit yung sabaw. Kunin natin yung sili dito. Mag-iisang sili ito. Pabili tayo ng patis. Naubusan na tayo ng patis. Ayan. Tapos sinarvest ko na yung nag-iisang sili doon. Ayan. Sana matamis yan. Magtaka kapag matamis yung siling yan. Tikiman na tayo. Tikiman na. Tikiman na Bango. Langhiya. Napakabango naman yan. Sarap sa dito may may spinach. Kasunod, lagyan natin ng spinach to. Bango niya Tiring yung manok Kumain natin sa bawo. Ayan. Kumain natin. Oh my God. Perfect ng lasa. Hindi mo na kailangan lagyan ng asin or ng patis. Kompleto na. Hindi mo na kailangan lagyan ng magic sarap. Andun na yung flavor. Ang sarap niya. Yung flavor niya na talagang pure na pure. Nag-aaling dito sa niluluto mo. Sa gulay, sa manok, sa tanglad, sa malunggay, sa nor cubes. Perfect na to. Yan, magsando ka na ng kanin at kumuha ng ulam. Yan, kung wala kang ulam, bibigyan kita. Magdala ka dito ng kanin Kainan na po. Ay, naluto na yung ating ulam. So, titikman na natin siya dito sa ating kanin. Ayan. So, kuha tayo dito ng leg part. Ayan, kuha tayo ng leg part. Ayan. Tapos, itong gulay. Titikim muna tayo Tapos, atay. Oh my God. First time maglagay ng atay sa tinola. Siyempre, sabaw. Yan. God. Malunggay. Oh my God. Patayin natin yung apoy. Ito na siya. Ayan na, diba? Oh my God. Ito yung sausawan natin. Ayan, lagay na natin dito. At titikman na natin yan. Kasi yung kutsara. Medyo mainit pa. Mainit pa yung sabaw Ayan.
Mm. Yung sayote niya, gusto ko yung ano, medyo, hindi siya yung overcook, yung medyo may tigas sa gitna. Ito yung gusto kong gulay, sa gulay ng sayote. Ayan, kuha tayo ng atay. Oh my God. First time ko magtinola na maglagay ng atay. Lagyan natin ng patis. Lagyan natin ng konting sipa. Lagyan natin ng konting sili. Oh my God. Malamig na ba? Ayan o. First bite. Lahat magkakasama yung tatlo. First bite. Kain tayo. Oh my God. Mm. 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 Sarap. Walang lang sa yung atay. Mm. Alam niyo, oh, tingnan niyo, oh. Napaka-juicy nung ano, nung leg. Oh, and oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo, na pag niluto niyo yung ano, yung karne sa mahinang apoy, tingnan niyo yung itsura, oh. Ang lambot sa loob, hindi siya yung tumitigas. Sabi ko sa inyo eh. Kaya pag magluluto kayo ng karne, kahit matagal yan, mas lumalabas yung sarap niya at yung flavor ng karne. 'Di ba? Ayan, lagyan natin ulit ng atay. Oh my God. Nay, kakain na. Chi, kakain na, Chi. Kakain na tayo. Ang favorite mong atay. Ayan. Mm. Mm. Puto pa ako dito, tatakbo ka ng nadura. Ate, pati na. Oh, napakasarap. Hanggang dito na lang guys kung nagustuhan niyo yung ulam natin ngayong tanghalian. So huwag niyo kalimutan na mag-comment, like, and share. At syempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Thank you for watching. Bye-bye. Kakain na tayo. Patikman mo itong ano, yung ano, chocolate. Baka sa maanghang yung kutsara eh. Yan. Ang tawag ni Chacha sa atay, chocolate. Yung favorite niya to eh. Favorite niya atay oh. Kakain na tayo. Tawagin mo na si ate.